Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, Police Major Adonis Paul Escamillan, Assistant Chief, CRMC. At ako naman po si Police Captain Cherry Vicente, OIC TBRPS ICDD. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Formal nang binuksan sa Pilipinas ang ika-44th Asianapol Conference sa pangunguna ng Philippine National Police. Dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia upang palakasin ang kooperasyon laban sa transnational crimes. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Binuksan ng Philippine National Police ang ika-44th Asianapol Conference nitong Hulyo 23 sa Maynila sa pangunguna ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. Dumulo sa naturong pagpupulong ang mga hepe ng pulisya at senior delegates mula sa 10 bansang kasapi ng Asianapol kabilang ang Brunei, Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Naging panauhing pandangal sa Department of Interior Local Government Secretary Juanito Victor Rimulya bilang kinatawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa loob ng 3 araw na pagpupulong. Tatalakayin ng mga delegado ang pagpapalakas ng Regional Law Enforcement Cooperation, kabilang ang mas mahigpit na koordinasyon laban sa transnational crime, cybercrime, terorismo, human trafficking at illegal drug trafficking sa pamamagitan ng mas mabilis na information sharing at magkakaugnay na operasyon sa rehiyon. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Muling nagpaalala ang Philippine National Police sa mga organisador at kalahok ng mga pampublikong pagtitipon na kinakailangang sumunod sa umiiral na no permit, no rally policy alinsunod sa Batas Pambansa bilang 880. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Alala ang Philippine National Police sa mga organizer at lalahok sa mga kilos protesta na sumunod sa mga probisyon ng Batas Pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act. Sa ilalim ng batas, kinakailangang kumuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan para sa mga pampublikong pagtitipon na isasagawa sa mga pampublikong lugar. Gayunman, hindi kailangang kumuha ng permit kung ang pagtitipon ay isasagawa sa isang Freedom Park. Ayon sa PNP, ang pagpapatupad ng Batas Pambansa bilang 880 ay naglalayong mapangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan sa mapayapang pagtitipon habang tinitiyak
ang kaayusan, kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko. Kasabay nito, tinitiyak ng pulisya na kikilos ito nang may paggalang sa karapatang pantao at alinsunod sa umiiral na batas. Mula po dito sa Campo Crame, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Naglabas ang Metropolitan Manila Development Authority ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista bilang paghahanda sa State of the Nation Address o SONA 2026 upang mabawasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Muling magbabalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Naglabas ng traffic advisory ang Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon sa MMDA, inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, IBP Road at mga paunahing kalsada sa paligid ng batasang pambansa. Dahil dito pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa North Avenue, Mindanao Avenue, sa Oyu Road at Quirino Highway bilang alternatibong ruta. Para naman sa mga truck na manggagaling sa C5 Road o Katipunan Avenue, inirekomendang dumaan sa Luzon Flyover at Congressional Avenue habang ang mga light vehicle mula C5 Road ay maaring gamitin ang Magiting Maginhawa, Mayaman at Kalayaan Avenue. Pinapayuhan ng publiko na planuhin ang kanilang biyahe at sundin ang mga inilabas na traffic advisory mula sa MMDA. Arestado ang isang suspect matapos makarecover ang mga operatiba ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 377,000 at isang baril na sa ikinasang Joint Buy-Bust Operation sa Albay. Magbabalita dyan sa Police Corporal Doxy Charis Casasos. 646 na rims ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang mahigit 827,000 piso ang nasamsam sa isang operasyon ng mga otoridad sa barangay San Fernando, Dipnay, El Nido, Palawan. Isinagawa ang operasyon noong ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan bandang alas 9:30 ng umaga. Sa pangunguna ng mga tauhan ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga opisyal ng barangay. Isinilbi ng mga operatiba ang isang search warrant sa isang tindahan at bodega na pinaghihinala ang pinag-iimbakan ng mga smuggled na sigarilyo. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang brand ng sigarilyo na hinihinalang puslit at walang kaukulang pagbabayad ng buwis. Matapos ang operasyon, dinala ang mga nakumpiskang ebidensya sa 2nd Special Operations Unit Maritime Group Headquarters para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Isa sa ilalim din ang mga ito sa valuation ng National Tobacco Administration o NTA. Samantala, tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa smuggling upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa. Ako si Patrolwoman Maricar Cabuso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Casasos. Bilang bahagi ng ika-44th Asianapol Conference 2026, bumisita sa Camp Crame at PNP Museum ang mga asawa ng Asianapol delegates kung saan nabigay rin sila ng mga regalo sa mga mag-aaral ng PNP Child Development Center bilang simbolo ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Patrolwoman Dara Palogme sa report. Individual ang naaresto sa isinagawang joint buy-bust operation ng Police Regional Office 5 sa Barangay 1, Puduran, Albay. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ang operasyon sa pakikipagtulungan ng Puduran Municipal. Magandang
araw bagong Pilipinas, nakiisa ang mga asawa ng delegado ng 44th Asianapol Conference 2026 sa isang makabuluhang spouses tour program at gift-giving activities sa Philippine National Police Headquarters. Hindi lamang pagpapatibay ng ugnayan ng mga bansang kasapi ng Asianapol ang tampok sa pagpapatuloy ng 44th Asianapol Conference 2026. Mainit silang sinalubong sa PNP Headquarters lobby ng mga opisyal ng kapulisan. Sinundan ito ng pagbisita sa PNP Museum kung saan ipinakilala sa mga panauhin ang kasaysayan ng Philippine National Police, kabilang ang mahalagang pangyayari, kagamitan at mga kontribusyon ng organisasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Matapos ang museum tour, nagtungo ang grupo sa bulwagang Lapu-Lapu para sa gift-giving outreach program sa mga mag-aaral ng PNP Child Development Center. Nagbigay rin ng kulay sa programa ang espesyal na sayaw ng mga mag-aaral ng PNP Child Development Center bilang pagbati sa mga panauhin. Sinundan ito ng pagtatanghal ng PNP dancers na lalo pang nagpasaya sa mga delegado at iba pang dumalo sa aktibidad. Tham gia hội nghị lần 44 của Interpol tại Philippines, tôi thấy vô cùng xúc động và cũng cảm thấy cái sự vững mạnh của cảnh sát Philippines trong cái thực hiện cái nhiệm vụ của Interpol, và được tham gia các cái hoạt động của đoàn phu nhân, của các cái đoàn trưởng của cảnh sát Interpol, thì tôi thấy rằng là các hoạt động đều hết sức thực và thú vị, được cảm nhận hết cái nền văn hóa của Philippines cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện. Chúng tôi rất là xúc động và phấn khởi. And we're so pleased to be here. You guys are great, and the things you do for the children and your troops is outstanding. Thank you so much for having us. Hi, I'm Donna from Canada, and I've had an amazing experience with the PNP Child Development Center, and it's a beautiful spot to be in. I love it here. Bahagi ang spouses tour program ng mga nakalaang aktibidad sa 44th Asianapol Conference 2026 na layuning maipakilala sa mga panauhin ang kasaysayan at kultura ng Philippine National Police kasabay ng pagpapakita ng mga programang nagtataguyod ng malasakit at pakikipag-isa sa komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dara Falogme. Patuloy na pinigting ng Philippine National Police ang kampanya laban sa mga loose firearms. Bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, habang hinihikayat ang publiko na makiisa at makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad, magbabalita dyan si Patrolwoman Rezalie Umalay. Pinalakas ng Philippine National Police ang kampanya laban sa loose firearms bilang bahagi ng pangunahing direktiba ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations at Revitalized Campaign Against Loose Firearms. Ayon kay Police Colonel Regina Abanales ng Civil Security Group, mahigit 149,000 loose firearm na ang naitala ng PNP, kabilang dito ang mga baril na aresto, nakumpiska, isinuko, idiniposito, iniwan at na-forfeit. Ipinaliwanag ni Police Colonel Abanales na patuloy ang pagsasagawa ng PNP ng Uplan Bakal Sita, mahigpit na checkpoint operations at pagpapatupad ng mga search warrant upang mabawi ang mga iligal na baril na maaaring magamit sa paggawa ng krimen. Aniya, sa pamamagitan ng ating Uplan Bakal Sita, checkpoints at pagpapatupad ng search warrants, patuloy nating mababawi ang mga iligal na baril upang mapanatili ang ligtas at maayos ang ating mga komunidad. Dagdag pa niya, ang mga nakukumpiskang loose firearms ay maayos na itinatala at iniimbak sa iba't ibang tanggapan ng PNP, kabilang ang Regional Civil Security Units, mga himpilan ng pulisya, at mga supply ng accountable offices ng Police Provincial Offices alinsunod sa umiiral ng mga alituntunin. Ang pangunahing direktiba ngayon ng ating Chief PNP ay paigtingin ang kampanya laban sa loose firearms. Kung matatandaan nyo, isa sa kanyang focused agenda under the Enhanced Managing Police Operation, yung Revitalized Campaign Against Loose Firearms. Sa ngayon, sa latest data na
nasa civil security group, meron tayong 149,000 mahigit na loose firearms. Ito naman ay categorized as either captured, confiscated, surrendered, deposited, abandoned, or forfeited siya. Hinihikayat din ng opisyal ang publiko na maging katuwang ng PNP sa paglaban sa iligal na pagmamay-ari ng baril sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa Unified 911. Ayon sa PNP, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan sa pagtukoy at pag-uulat ng mga loose firearms upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako po ang inyong PNN correspondent, Patroluman Resali Umalay, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Rizali Umalay. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live streams at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Bago po tayo, nagpapaalala po ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maligayang pagbati rin po sa aming Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang isa sa mga nangunang lingkod bayan sa Pilipinas. Saludo po kami sa inyong dedikasyon at tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, Police Major Adonis Paul Escamillan. At ako naman po si Police Captain Cherry Vicente, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Ang kaalaman ang unang hakbang tungo sa mas malusog na pangangatawan. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Health at your service. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po si Police Brigadier General Portia B. Manalad, Director ng PNP Health Service. At ito ang programang gagabay sa inyo tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang Health
at your service. Ang ating nakaraang episode, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag sa mga babalaang senyales ng heart attack at stroke. Binigyan diin din ng mga sintomas o mga babalaang karamdaman nito tulad ng pananakit o paninikip ng dibdib, pamamanhid o panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, pagkahilo at biglaang pananakit ng ulo ay hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, pag-usapan naman natin ang isang serbisyong makatutulong sa mga Pilipino sa oras ng pangangailangang medikal, ang PhilHealth Yakap Program. Alamin natin ang mga serbisyong hatid ng programang ito at kung paano nito napapalawak ang akses sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Ngayong araw ay makakasama natin ang ating Chief PhilHealth Section PNP General Hospital, Dr. Rosela M. Ordanes, upang magbigay linaw at gabay sa mahalagang impormasyon tungkol sa PhilHealth Yakap. Magandang araw bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Roselia Ordanes, Chief ng PhilHealth Section ng Philippine National Police General Hospital. Sabi nila, prevention is better than cure. Yan ang nais isulong ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, na may layuning gawing accessible, visible at simple ang serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng PhilHealth Yakap at paano ito ma-avail. Kung dati ay nakatuon ang sistema sa pagiging reactive o pagbibigay ng serbisyong medikal kapag may karamdaman na, ngayon ay isinusulong ng PhilHealth ang pagiging proactive sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program o Yakap. Dahil pangunahing layunin nito ay ang prevention at early diagnosis ng mga karamdaman, sa halip na magpagamot lamang kapag may sakit na, hinihikayat ng PhilHealth ang bawat miyembro na maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. As of 2026, nasa 4,311 na ang accredited Yakap clinics at nasa 2,097 naman ang accredited gamot facilities nationwide. At kabilang dito ang Philippine National Police General Hospital. As of 2025, over 176,433 na PhilHealth members mula sa kapulisan ang registered na sa Yakap. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino. Kailangan lamang na magparehistro sa mapipiling Yakap Clinic upang magamit ang libreng benepisyo at serbisyo. Sakop ng PhilHealth Yakap ang mga sumusunod: libreng check-up sa Yakap Clinic, laboratorio or diagnostic test, mga cancer screening test at libreng gamot na napapaloob sa programang ito na maaaring makuha sa accredited na botika. Ang lahat na ito ay makukuha batay sa kailangan ng pasyente na rekomendasyon ng doktor. Ilan sa mga gamot na kasama dito ay ang mga anti-infectious medicines or para sa infeksyon. Kasama din dito ang mga gamot para sa allergies, hika, sakit sa puso, mga bara sa ugat, gamot sa kolesterol, at pati mga maintenance medicine para sa hypertension. Para sa kompletong listahan ng gamot na cover dito, maaari nyo itong i-check sa PhilHealth Yakap Facebook page o website. Bukod sa mga pre-consultations and gamot, pwede rin silang mag-avail ng mga laboratory tests at saka cancer screening test. Para sa mga laboratory services, pwede ang CBC with platelet count, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputomicroscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test. Cover din ng PhilHealth Yakap ang mga early cancer screening test gaya ng mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, at colonoscopy. Isa rin kasi sa pangunahing isinusulong ng Yakap ang early detection. Pag maaga kasing na-detect ang sakit gaya ng cancer, mas madali itong i-manage, mas tumataas ang tsansa ng paggaling. Maaari po itong ma-avail ng lahat ng PhilHealth members.
Kung mayroon ka ng PhilHealth Identification Number, maaari nang magparehistro sa mapipiling Yakap Clinic sa pamamagitan ng mga sumusunod: eGov.ph app, PhilHealth Member Portal, PhilHealth Offices sa buong bansa, at Yakap Clinic. Kung rehistrado na, maaari nang pumunta sa Yakap Clinic para sa unang konsultasyon o health assessment o yung tinatawag na first patient encounter. Matapos ang unang konsultasyon at assessment ng doktor, maaari na siyang magrekomenda ng mga kinakailangang laboratorio base sa kondisyon ng pasyente na makukuha rin sa Yakap Clinic. Libre pong makukuha ang mga benepisyo at serbisyo kung ikaw ay magpapatingin sa mga pampublikong pasilidad na accredited ng Yakap Clinic. Kung sa private clinic naman po kayo nakaregister, may maaari po kayong bayaran na 900 pesos in a year. Ang PNPGH po ay government-operated hospital at lahat po ng serbisyo ng Yakap ay makukuha ng libre dito sa ating ospital. Sa ilalim po ng PhilHealth Yakap, kailangan mong pumili ng isang accredited na Yakap Clinic kung saan nakatala ang iyong primary care. Kung rehistrado na, maaari nang pumunta sa Yakap Clinic para sa unang konsultasyon o health assessment o yung tinatawag na first patient encounter. Ang first patient encounter ay ang unang pagbisita ng patient sa taon para sa health screening o para suriin at i-update ang health profile ng pasyente. Kabilang dito ang personal na datos, physical exam findings, health education, at yung tinatawag na mutual care agreement na nilalagdaan ng pasyente at primary care provider, kasama ang liveness check o yung pagkuha ng picture para sa pagkakakilanlan. Ang FPE ay mahalaga para sa pagpapabuti ng ating kalusugan at tukuyin ng maaga ang posibleng panganib sa ating kalusugan. Ang FPE po ay ginagawa yearly para ma-update ang kanilang health records. Matapos ang unang konsultasyon at assessment ng doktor, maaari na siyang magrekomenda ng mga kinakailangang laboratorio base sa kondisyon ng pasyente na makukuha rin sa Yakap Clinic. Ang mga gamot ay makukuha sa mga accredited na butika o gamot facility hanggang sa maabot ang limit na 20,000 na halaga ng gamot sa loob ng isang taon. Magandang balita para sa ating mga kapulisan, tayo po ay accredited na as gamot facility. Makukuha nyo na po or ma-avail ang mga reseta dito sa PNP General Hospital. Kung sakali po na hindi po available dito, maaari po namin kayong bigyan ng reseta papunta sa mga accredited gamot facilities para ma-avail nyo po yung mga gamot na hindi natin makuha dito. Ang mga antibiotics na gamot o anti-infectious ay dapat kunin sa loob ng 2 araw matapos itong ireseta. Ang tanging doktor lang po ng Yakap Clinic kung saan kayo nakarehistro ang maaaring magbigay ng reseta at rekomendasyon. Depende po sa pangangailangan ng mga pasyente. Para naman ma-monitor yung 20,000 annual coverage, pinapaalam yan ng pharmacy sa miyembro kung ito ay lampas na ng 20,000. Makikita rin yung balanse ng bawat miyembro sa tuwing ito ay kukuha ng gamot sa butika. Ito ay nasa gamot availment slip na siyang ibinibigay ng butika pagkatapos makuha ang gamot. Maaari ding gamitin ang eGov.ph app o mag-login sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong account. Dito makikita ang iyong balanse, mga reseta at transaksyon. Laging suriin ang bilang at pangalan sa gamot availment slip bago ito pirmahan sa butika. Ang napili mong clinic ang magiging sentro ng iyong pangangalaga. Kung meron pong mga katanungan, maaari pong tumawag sa Viber number ng PNP General Hospital Yakap Clinic sa 0997-429-3957 o sa PhilHealth Office mismo sa kanilang hotline 866-225-88 na bukas 24/7. Pwede rin po mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph
or tumawag gamit ang click-to-call sa PhilHealth website. Pwede rin pong pumunta sa mga yakap booth na itinalaga ng PhilHealth sa iba't ibang lugar ng bansa o kaya ay dumalaw kahit saang tanggapan ng PhilHealth. Paalala po sa publiko, magrehistro at pumili na accredited yakap clinic bago ma-avail ang serbisyo. Tandaan, ang kalusugan ay isang mahalagang yaman na dapat nating pangalagaan araw-araw. Sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, mas napapalapit ang bawat Pilipino sa dekalidad, abot kaya at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Kaya naman, sama-sama tayo sa pagsusulong ng isang mas malusog na kinabukasan. Maging proactive at magpatingin ng regular dahil sa PhilHealth Yakap, bawat Pilipino ay may katuwang sa pag-abot ng mas malusog, mas ligtas at mas magandang buhay. Maraming salamat po, Dr. Ordanes, sa napakahalagang impormasyong tungkol sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program. Sa ating naging talakayan, ating nalaman ang mga benepisyong hatid ng programang ito para sa mga Pilipino, lalo na sa pagpapalawak ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan at pagbibigay ng mas maayos na proteksyong medikal sa bawat miyembro at kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mas nagiging abot kamay ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Sa susunod na episode ng Health at Your Service, tatalakayin ng ating medical officer na si Police Lieutenant Colonel Benali E. Bayani, nephrologist and Chief Department of Internal Medicine, ang chronic kidney disease. Kabilang ang mga sanhi nito, mga sintomas, mga paraan ng pag-iwas at kaukulang gamutan. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ako po si Police Brigadier General Porcia B. Manalad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lakas ng bayan, kalusugan ay ating kaagapay, narito kami handang umalalay. Ito ang Health at Your Service.